Appealability is a fallacy in which someone tries to win support for an argument by taking advantage of his or her opponent's feelings of pity or guilt. Here's an example. Pre, ikaw ba kumain ng pagkain ko? Ay, sorry pre, kinain ko yung pagkain mo. Wala kasi akong pambili. Nagugutom na kasi ako kanina. Lagi mo naman kinakain pagkain ko, walang paalam. Hindi mo ba kaya bumili sa rin yung pagkain? Pasensya ka na pre, gugutom na kasi ako. Kung ano kasi makita ko sa lamesa, ay nakain ko na lang. Sige, okay lang. Basta next time magpaalam ka na. At tira mo yung iba ating kasama. Appeal to ignorance. Appeal to ignorance is a fallacy that if something hasn't been proven wrong, then it must be true. Uy, par! Tol! Pre, alam mo ba nabalitaan ko? May mga alien na daw sa moon. Ito! Mukha ko sa'yo, pre. Hindi ako maniniwala sa sabi-sabi ng mga ganyan. O din, hindi naman kapanipaniwala yan. Bakit? Napunta na ba kayo ng moon para masabing mali yung impormasyon ko? Equivocation. Equivocation is a fallacy that is a logical chain of reasoning of a word several times, but giving the particular word a different meaning each time. Here's an example. Tol, back up! Ano ba? Tagal nyo! Ayun na! Savage na ako, pre! Woo! Ano ba? Lupit! Ba't nakingay mo kanina ka ba dyan ingay ah? Maglalaro yung tao eh. Bawal ba ako mag-ingay? Aso nga, maingay, tas ako bawal. So logically speaking, pwede rin ako mag-ingay. Composition. Composition is a fallacy that assumes that if parts of a whole has the same properties as a whole. But to summarize this fallacy, it is specific to general. Here's an example. So recently, we just became friends, right? So what your ethnicity, by the way? Didn't know. I'm actually Filipino. Oh, you're Filipino. So I'm assuming you all have tan skin and you have really great voices there in the Philippines because you're from Philippines. To understand this more easier, division fallacy is the opposite of composition. So to say, it is general to specific. Here's an example. Alison, may sasabihin ako sa'yo. Yes, ano yon? Kung ikaw lang talaga yung pinakamagandang babae na nakilala ko. Sus, nang bola ka pa talaga. Hindi talaga ako nang bobola. You're so beautiful talaga. Hay nako, mga lalaki nga naman. Alam ko na yung mga ganyang linyahan nyo. Wag nga ako. So, pang ilan ako sa babae na pinagsabihan mo ng line na yan? Against the person. Against the person is a fallacy that is, instead of addressing the argument, you irrelevantly attack the person in some aspects of the person who is making the argument. Here's the example. Suke, bili na kayo. For 200 pesos, meron ka ng t-shirt na ang fabric nito is 100% cotton. Los Angeles, kahit nasa Pilipinas ka, naka-LA t-shirt ka. Saan mo pa may kita to? Dito lang sa live selling ko. Yung maniniwala dyan, nakabili na ako ng t-shirt sa kanila, hindi naman kagandahan yung tela. Hindi po recommended pumili ng t-shirts dito. Ang pangit ng quality, pangit din po ng tela, ang bagal rin po ng shipping nila. Pangit. Appeal to force. Appeal to force is a fallacy that is using force or threat so that they can convince the person. Here's an example. Pwede mong ulitin tong ginawa mo? Mali daw kasi sabi ni ma'am eh. Pakisan na lang sa akin by tonight, okay? Ayaw nga. Kanina ko pa yung ginagawa. Pagod na ako. Ano sabi mo? Uulitin mo tong buong subject. Sinasabi ko sa'yo, eh. Ay, di ko naman mabiro. Mas nakapagod nyo yan. Sige, send ko sa'yo mamaya ang gabi. O diba, mas madali pa ganun. Expect ko by tonight, okay? Send it right away. I need it. Appeal to people. Appeal to people is a fallacy that if something is true and a large group of people believe it's true, then it's true. Here's an example.
Para sa inyo guys, ano mas better? Coffee or matcha? For me, matcha kasi hindi masyadong nakakaano. Ako kasi hindi ko kasong utaw kapag hindi ako nakakain ng coffee. So, kahit acidic ako, inaasig ako every time uminom ako ng coffee. Hinahanap-hanap ko pa talaga yung coffee. I agree. I cannot live without coffee talaga. Para sa akin din coffee, mas better siya. Hindi sa kailangan ko siya, pero addicted lang talaga ako sa lasa. Kaya I guess mas gusto ko talaga yung coffee kaysa matcha. I agree with you. False cause. False cause is a fallacy that incorrectly assumes that a casual relation exists between two things or events. Here's an example. Uy, Bet, tignan mo yung lalaki. Tingin sa akin. Siguro dadandahan siya sa akin. Asan dyan? Okay, ang po na pa. Ayusin ko lang yung ID ko para ma-add ako sa FB. Wait lang. ID tayo, Bet. Oo nga, be. Nakatingin siya sa'yo. Pero may tinga ka sa ngipin mo. Tanggalin mo nga. Lati, oo nga. Tanggalin ka na. Yan, okay na tayo. Wala nga. Hasty generalization is a fallacy that occurs when someone generalizes an experience from examples, not evidence. Here's an example. Tara pre, bil tayo fishball. Ayun lang kaya ng budget ko eh. Tara, sige nga. Ano? Ayan, sakto! Uy, ito pala tol. Kuya! Sarap ba yan? Sarap to. Pabili nga ang fishball ko 20 pesos lang. Ganun din po sa akin, kuya. Parang ang sakit ng tingin ko. Ako rin tol, natatain na ako. Sakinain nata natin yun. Next time, wag na tayo kakain ulit ng tusok-tusok. Hindi pala maganda yun sa katawan. May mga sunog, uling pa, di ba? Malay mo, ma-food poison pa tayo din next time. Baka dahil nga doon sa tusok-tusok na kinain natin. Natatain na nga ako eh. Begging the question. Begging the question is a fallacy that is similar to using a circular argument that does not address the original question. Here's an example. Ay, Bet, tignan mo. Nag-post si Sir. Bagong gawain sa maligaw kasahan. Ngayon na natin. Ayoko, lipstick mo. Ito, gusto mo, B? Mamaya na yan. Paganda muna tayo, daming baby boys later, oh. Tara na, B. Gawin na natin. Ayaw. Ikaw bahala. Basta ako gagawin ko na. Hindi mo kantahin. Hindi na. Okay, kalabag, ganun tayo. Okay, ipot natin yung grades. What? Itong cut. Friend, kaninong phone yan? Kung ako sa inyo, hindi na ako bibili ng mga Uy, huwag ka magsalita. drive lang. Oo. Kala ko mag-aanas sa gita ulit. Ay, oo nga, be. Nakatingin siya sa'yo. Pero may tinga ka sa ngipin mo. Sarap. Ay, Bes. Ikaw mo, nag-post ulit si Sir. Ulit, nagsalita. Hi, be. Pwedeng pakiulit. Rar.